Okay, ito po yung... Sa palengke yan? Opo, yan. Sa palengke po. Mga fish vendor Ito po, pinatay na po yung isang breaker. Pinapatay na po sila ng kuryente. Oo, Opo. okay. 96 silang nandito lahat, sir. Grabe. Opo. Tinataboy na. Hanggang sa ayan na nga po, binaklasan na sila ng... Dinemolish na. Opo, dinemolish na po. Ano nangyari po? Bakit wala ho bang abiso at walang binigay na concession sa inyo? Kapalit ng paalis sa inyo? Nagpatawag po siya ng meeting pangkalahatan. Sino pong siya? Si Konsehal Moses Morales na siya po yung may-ari ng palengke. Okay. Ang pinatawag niya po ay magugulay, mag-iisda, magkakarne at yung iba pa po. Tapos po, ang kakausapin po namin ay yung pinaka-admin na si Sir Bon Castillo. Okay. Ngayon po, nag-announce po siya ng renewable na kontrata na babayaran po namin hanggang 2028. Magbabayad daw po kami sa kanya. Dati, kanino po kayo nagbabayad? Sa kanya rin po, kailangan daw po namin mag-renew lang. Mag-renew. So, yun nga po, nagbayad po kaming lahat. Wala pong increase? Wala naman pong increase. Pero po, iba-iba po ang presyo. Mayroon pong 50,000, 70,000, 250. Bakit hindi po uniforme? Hindi, ano po, iba-iba po eh. Sila po nasusunod sa presyo po. Silang bahala mag-presyo. Nung una po kasi hindi po nila alam yung lakaran. Nung nalaman po, nung 50 po, ang bilis, may kumakagat po, may nagre-renew po. Ang ginawa po nila, pinataas po nila. Ngayon, pag hindi nyo po, di ba po, yung may nagre-reklamo po na iba na walang kakayanan, ngayon po, sasabihin nila, pag di nyo ni-renew yan, may bibili, mismo katabi mo. Ngayon po, lalaki po ang presyo. Hanggang lumubo na po ng 100,000 po. Meron pong nakapagbayad sa amin ng kalahating milyon. Laki. Halos 1,000,000 po mahigit ang nailabas. At pagkatapos, dinimolish din, nakapagbayad na kayo. Hindi po, ganito po. Ang nangyari po, yung wala akong kakayanan, siyempre po magtitinda lang po kami eh. Meron po din kaming binabayaran, 5-6 kumbaga. Kasi paikot lang po ang pera, ganun po talaga magnegosyo. Yung iba pong hindi nakabayad, tanggal talaga pong mawawala sa kanya yung pwesto. Ngayon po, makukuha po nila, ibebenta uhuli nila sa ibang may gustong pwesto. So sa kadahilanan, may sample na po, sumunod po kami na magbabayad sa kanya. Para po tuloy po ang paghanap buhay. Tapos po, yun nga po, may kontrata ho ba kayo? May resibo? May OR? Ito lang po yung binigay. Senator, yung iba po sa amin meron, pero karaniwan po wala. Karamihan po sa amin wala po. Bali, ganito po yung nangyayari. Lagi po nilang kinakatwiran na, lagi po nilang sinasabi na, pera po muna. Yung resibo po, tupalo na lang po. Madali na lang daw po yun. Dapat may OR to. Tumatanggap sila ng pera sa inyo para ma-monitor ng BIR yung income nila kung magkano dapat bayaran. So dito pa lang may problema na itong si Konsehal. Okay, so ngayon, giniba na po yung mga pwesto ninyo? Partially po, giba na po. Doon po kami nagulat. Kasi po, pinangakuan po kami. Kaya po kami lahat naglabas ng pera. Kasi po, pinangakuan po kami ng 2028 po. May 4 years pa po sana po kami. So ngayon yung mga nakapagbayad, ano mangyari po? Wala na yung pera na ibayad Wala nyo? pong malinaw na usapan. Wala kayo makuha refund? Wala pong malinaw na sagot siya. Okay. Doon po sa pagsira na ngayon ng mga pwesto ninyo, may papalit po doon? O magkukonstruct siya ng bagong palengke? Ayun po ang hindi namin alam. Wala pong malinaw na... Kasi po, ganito po yung nangyari, Senator. Diba ho, pinangakuhan po kami ng kontrata, tapos bigla ho siya nagpagawa ng palengke. Aware po kami doon, pero ang alam namin, extension lang. Ngayon po, nung natapos na po yung palengke, bigla po siyang nagpatawag uli ng meeting, pangkalahatan, na kailangan na naming umalis at lumipat ho doon. Anong buwan yun? Doon sa bagong palengke niyang pinag-aanuhan. Ngayon po, panibagong bayad na naman ho ang nangyari. Kung ano po, ang sample po ng isang pwestong maliit ay 250,000. Parang isang ganun lang po. So kung ako po ay isang magtitinda na katulad dun sa trade na ganun, kailangan ko po maglabas ng 1.5 million para lang po makapagtinda. Grabe. Tapos po, yun na nga po, syempre po, hindi po kami umano kasi nga po, hindi namin kayang pagtindahan. Parang kayo po yung magtitinda naman para sa kanya.
Yun Ganun nga na po. Yun po ang nangyayari. Pinaghanap buhay niyo siya. Opo. Magandang hapon po, Attorney Alonzo. Good afternoon po, Senator. Alam niyo na po itong reklamo ng mga fish Opo, vendor dyan. nakarating na po sa tanggapan ng ating mayor po. Okay. Ano pong sabi ni Mayor, ma'am? Attorney. Gusto ko lang pong linawin, Senator, ang palengke pong pinag-uusapan natin dyan ngayon ay privado or private property po. Okay. Yan po ay hindi pag-aari ng ating lungsod, no po? At nalulungkot nga po kami sa pangyayari. Kaya nga po ginawa ng ating mayor ay nagpatawag po siya ng meeting para makatulong po kami. Okay. At meron po kasi tayong pampublikong palengke. Mhm. Ang tawag po natin doon ay Mercado de Calamba. Okay. At sila po ay inanyayahan namin na lumipat po doon. Paano po yung mga nabayad na nila dito kay Councilor? Sabi nga po namin, dahil nga po private na transaction nila yan, tutulungan po namin sila kung magsasampa po sila ng reklamo, pwede po namin silang asistihan. Hindi niyo po Opo. pwedeng kausapin si Councilor, obligahin niyo po na para hindi na magkasuhan dahil mahaba pa ang proseso, matagal pa. Pwede rin po namin siyang ipatawag para po namin siya kausapin. Pero ang pangunahin po namin, makapaghanap buhay po sila, lumipat po sila dun sa pampublikong pamahalaan na palengke. Pampublikong palengke, saan po ang location on, ma'am? Sa bayan po mismo, sa poblasyon po mismo. Sir Aris, ano Opo, po at reaction niyo? sila po ay bibigyan ng priority sa mga stalls po doon. Mura lang po ang Okay po. ano doon. May ginawa naman pong action si Mayor. Mayor, Maraming salamat po, Maraming Mayor. salamat po, Maraming Mayor. Kap, salamat po. yung nakikita ko pong solusyon niya, nalilipat kami dun sa merkado na baksakan. Makakapagtinda po. Pero po yung iba, hindi po makakapagtinda. Bakit po? Hindi po kami kakasya, Senator. Isa pa, yung nagtitinda to ng matagal na, maapektado po yun. Kasi po, naangkat lang po sa amin ng isda yung iba eh. Katotoo niyan, suki pa po namin. Paano po yung mga dating nagtinda doon tapos pupunta po kami doon? Paano ho sila mabibila kung sa amin po kukunin yung kalakal? Oo nga naman. Kaya po medyo mabigat po sa loob ko yung kung pupunta ho kami doon eh. Kinakatuwiran po nila na gusto nilang lumipat kami sa public market. Mhm. Kasi doon daw naman po talaga dapat ang kaming mga biyahero magbagsak. Okay. Bakit nila pinayagan ngayon na magtayo ng panibagong palengke si Moises Morales? Kung ang gusto nila ay lumakas yung palengke nila. Attorney Alonzo, bakit pinayagan nga daw magpatayo ng palengke? Kaya yun may- po naman po ay karapatan naman po ng bawat negosyante na magtayo ng kanilang negosyo. Kasi po, property niya po yun. Legal naman po na magtayo siya ng kanyang Pero teka muna, negosyo. karapatan nga po. Meron din kayong karapatan na mag-decide kung whether or not bigyan siya ng lisensya Opo. para makapagpatayo Kaya ng nga palengke. po, kami po ay magko-question din po kami sa kanya kasi po, sinecheck na po namin yung franchise, kung meron po siyang franchise. Kasi po yung kanyang dating palengke na dati, na-discover po kasi namin na wala po siyang franchise. Oh. Kaya sabi nga namin, baka questionin na namin yun. Hindi namin nakalain na ganyan yung Ma'am, kanyang huwag niyo question. payagan na makapagpatayo siya ng bagong palengke hanggat hindi niya naayos yung problema niya dito sa mga Opo. kliyente niya dati. Huwag niyo po munang bigyan. Sabi mo kanina, Ma'am Attorney, karapatan niya magpatayo ng negosyo. Okay, nandun na tayo. Pero paano naman karapatan nito mga nalugi at naloko niyang mga kliyente niya Yan nga sa po, palengke? kaya nga po namin kakausapin po si Konsihal kung paano po niya i-address na ibalik niya or ano man yung mga claims. Ma'am, huwag niyo siyang bigyan ng permit dahil kapag binigyan niyo ng permit, maghihiring ako sa Senado, ipapatawag ko yung lahat doon. Ma'am. Opo, Yeah, ang ano wag- lang po namin sana ngayon, kung immediate nga po yung kanilang pangailangan, kasi binuksan po namin yung mga stalls po sa palengke para ma-accommodate po sila. Sabi na nga po ma'am, hindi rin Para po magkakasya eh. Tsaka ayaw Basta nilang po, maging kakompetensya dadaw yung mga po ng- sinusuplayan nilang isda. Hindi naman po. Kasi pagka naman po nagtinda sila doon, pare-pareho naman po ang presyo nila. Pwede po naman nilang Okay, sige. yun. For the meantime, attorney, ipahold niyo po yung pagbibigay ng permit dito kay Councilor hanggat hindi niya po naayos yung problema niya dito sa kanyang mga kliyente na nagrenta ng stall sa kanya at giniba niya matapos makapagbayad. Okay, ma'am? Sige po, kakausapin po natin siya. Kung maaari, huwag na muna niyang iano yan. Ayusin niya muna yung problema. Huwag niya muna i-operate. Bayaran niya, ibigyan niya ng refund, magpaliwanag siya
dyan sa mayor's office, sasamahan po namin lahat ito sila. Ayusin yung problema muna sa kanila. Kasi ma'am, kapag pinayagan nyo ito agad-agad na makapagpatay ng negosyo, baka kayo po'y pag-isipan na hindi maganda. Baka sabihin kasosyo dyan si mayor, na alam ko hindi naman siguro. Diba? Ay, hindi naman po. Kaya nga po, sabi ko na nga po ma'am, Nagkataon lang po talaga na konsehal po ang may-ari. Kaya nga ma'am, sabi ko nga, wala akong sinasabi na si mayor kasabwat. Pero yun ang isipin po ng taong bayan ng Calamba. Kapag pinayagan nyo agad-agad na makapagpatayo ito ng palengke, itong si konsehal na ito, na meron siyang mga naloko o nasaktan, at kapag pinayagan mo ito si konsehal, pagbibintangan kayong kasabwat ni konsehal kahit na hindi. Yun po natin yan. Ang immediate lang po namin concern yun nga. Kung gusto nila makapagtinda, kasi po proseso naman po ito yun. Pumunta na po sila sa pampublikong palengke natin sa merkado. Dahil available naman po yung mga stall. May naisip lang po ako kung di nyo naman po. Kasi po, totoo niyan, marami pong sumama ang loob. Yung iba po nga po, hindi po nalalaman sa namatay po sa sama ng loob. Kasi po, magbabayad na naman eh. May namatay po talaga. Po niya. Bukod po sa dinadala namin. Ang gusto namin siya makausap ng ayos yung totally na dahilan. Ang gusto lang namin makapagtinda. Ang nakikita ko pong sa akin po konklusyon na pansamantala, pabalikin mo kami dun sa trade na magtinda uli. Kahit na sira yung bubong. Opo. Pwede ho tayo magtulungan, magbayanihan. Opo. Willing po kami lahat dito tumulong sa inyo. Maglinis ng palengke, maibalik lang po. Kasi po, pag yun po ang ginawa, lahat po kami dito, lahat po nung nawala ng hanap buhay, ng pangangailangan, masusolusyonan. Opo. Pag bumalik po kami doon sa trade. Kahit hanggang matapos lang po yung kontrata ng 2020. Para po sa pabor niya, kung gusto niya po. Ano pa po, kung sakasakali. So bakit daw niya giniba yun? Hindi, wala. May Wala nagtanong po sa kanya Nasaan po ang court order or notice? Ang sabi niya po doon sa isang tao, ganito po. Total, matalino ka pa sa amin. Bakit hindi ikaw magturo sa gobyerno? Baka pag nakalaban mo gobyerno, maihi ka sa saluwal. Gobyerno, so ibig sabihin LGU siya. O baka may tinutukoy siyang gobyerno? Sino yung gobyerno tinutukoy niya? Hindi ko nga po alam bakit po ganun ang sagot Baka si Mayor, kahit na walang kinalaman si Mayor, tinutukoy niya si Mayor dito. Hindi na nga po kami napagsalita dahil konsehal po siya, paggalang na lang po. So magpapatayo siya ng bagong palengke. Opo. Naitayo na po, nag-ooperate na po. Bukas na po. Nag-ooperate na po. Attorney, sabi ko na nga ba itong mga netizen na nagdududa na baka kasosyo si Mayor. Ay hindi po, kasi po ay kakompetensya nga po yan ng ating public market. Kaya nga po sabi namin para lumakas ang ating merkado, Calamba. Hindi, kasi iba yung public market sila. Kasi wala namang kikitain dyan yung Wala namang kikitain dyan yung mayor mismo. Okay, yan pupunta sa kaban ng munisipyo. Pero pag dito kay Councilor Morales, magpatayo siya ng palengking private, pwede na makisosyo quietly. Si Mayor. Yan po yung duda ng mga tao. Ma'am, wala akong sinasabi na nangyayari yon. Na pwedeng mangyari. Na yan po yung dinududa. Kasi namin sila inaanyayahan na dito po tayo sa public market para po mapaglabanan natin yung private market. Tayo po ang magtulong-tulong. In the first place, kita nyo po, nag-name drop na ito. Nagsabi na itong si Councilor, huwag niyong kalabanin ng gobyerno. Sinong gobyerno tinutukoy niya na huwag kalabanin? Ay dahil po siguro siya ay isang konsehal. Ganun. O dahil siguro meron siyang kasabwat o partner na mas mataas sa kanya. Ay hindi po. Kaya nga po, hindi po natin alam kung saan po siya nanggagaling. Kaya nga po, prove to us na hindi. I-hold niyo po muna yung BPLO license niya. Kayo po mismo nagsabi, may problema yung dati niyang palengke. O, yung dati niyang franchise. Di po ba? O i-hold niyo po yung BPLO license niyan. Noong yung dati po, yung inalsan po, yung giniba po niya, yung po ang may problema. Ito pong bago, hindi ko pa po, titingnan ko po kung ano ang posibleng mangyari, kung may kompleto po ba ang kanyang papel. Ano pong problema niya dito sa sa Luma? Wala pong franchise. Okay. Ma'am, hindi ba conflict of interest ito kasi siya ay konsehal sa gobyerno and then magpapatayo siya ng palengke, nakakompetensya ng gobyerno? May punto po kayo dyan. Di ho ba? So, may punto po kayo dyan, Senator. Di ho ba? Opo.
kinukumpetensya niya yung negosyo Yun na ng nga po gobyerno. Kaya nga po rin, nahingi rin kami ng kooperasyon sa mga vendor. Suportahan. Dito po tayo sa publiko market para po lumakas tayo. Siguro po, dadalhin po natin ito sa Senado at mapag-usapan. Meron po ako sasabihin. Sige po, sir. Ito po, based po doon sa isang kasamahan namin. Alam niyo po ba na 8 abogado po ang pinuntahan niya para humingi ng tulong. Wala hong kumuhang abogado. Hindi daw niya kaya. Kasi si konsehal po yan eh. Ayoko po dyan. Ibig sabihin po, lumalabas po na may impluwensya po siya. Takot po. Tingnan mo na, walang abogadong gustong banggain siya. 8 po sa Kalamba. 8 abogado. Opo. Na abogado ng mga mangingisda. Private na nga po kinuha namin eh. Kaya nga tulad ninyo, yung mga Opo. vendor. Ayaw niya po. Walang abogadong gusto bumangga dahil takot. Kaya ako Natakot po. babanggain ko siya, hindi ako abogado. Yun nga lang sa Senado. Di magbanggaan kami doon. Maraming salamat po, Senator. Attorney Alonzo, Opo. Nagpasabi din po kami sa kanila dahil meron po kaming programang Dulugang Bayan tuwing Biyernes na kung may concern sila, sa amin sila lumapit. Wala naman po lumapit sa amin. paano ba naman siguro ma'am, kahit na ako, counselor po, yung kanila mga kabangga, lahat takot, tapos nagsalita pa na hindi nyo pwedeng banggain ng gobyerno. Kahit na siguro po ako, magdududa ako, matatakot ako. Ay sana po sinubukan nila po kami kasi po may programa po kami ng pag-asiste. Sinabi ko rin po yun sa kanila. Kung gusto nilang magsampay, aasistihan po namin sila. So yung kanilang po suggestion, yung kanilang suggestion po, mungkahi lamang naman, na kung pwede yung dati nilang pwesto, payagan muna sila doon, ang mga lakal, and then magbabayanihan sila, ayusin muna yung mga bubong at kung ano pa para may pagpatuloy yung paninda habang pinag-uusapan po yung problema hanggang sa marisolba. Pwede ba yung i-suggest yan kay Councilor? Kakausapin po natin. Opo, kakausapin po natin. Ipatawag niyo po si Councilor, sasama po kami. Pwede sige ba po. sa Monday? Pwede naman po. Sa tanggapan po ni Mayor, nandiyan si Councilor at itong mga nagtitinda ng isda, mga vendors ninyo. And then later on, dadalhin namin sa Senado. Attorney Garrett. Yes po, Sen. Magandang hapon po. Conflict of interest itong negosyo ni Councilor. Meron siyang private market at kinukompetensya niya ang public market nila. Yes po, Sen. Apo. Di ba? Anong pwede may kaso dito kay Councilor? Una-una po, Sen, meron po tayo sa Constitution po kasi natin na tinatawag ng non-impairment clause. Yung non-impairment clause po, ang ibig sabihin ng gobyerno natin ay hindi pwedeng makasira sa mga private agreements tulad po na, for example, yung kontrata po nila with the current existing market. So, dun pa lang po medyo may problema na tayo kasi parang ito po private interest naman, walang makiklaim na police power na in-execute itong si Councilor. So, there might be an administrative liability po sa kanya. Or, ang worst case scenario po, sa RA 3019 or Graft and Corrupt Practices Act po, pwede po siyang sumabit doon. Gawan nga natin ang resolution ito in legislation para ipatawag natin ito si Councilor. Yes po, Sen. Pwede naman po kasi parang may may private interest po talaga dito na nagpabor po sa kanya. He Correct. was unjustly benefited by his action using his government position po. Yung kanyang government connection na gamit niya rito, malamang. Yes po. Definitely po, Senator, no? Kasi tinibag niya po yung current market para magpatayo ng kanya at mapilitan itong mga vendors natin na lumipat sa kanya. So, we have grounds for a resolution naman. Let's investigate on the situation and clarify kung what benefit he received po from this transaction. Attorney Alonzo, Yes po. matagal nyo nang alam na itong si Councilor pala merong palengke. Yung sa lumang palengke na giniba na ngayon, na kinukompetensya yung public market ninyo. Bakit hindi nyo siya kinasuhan noon? Bagkus, binigyan nyo pa siya ng bagong permit na makapagtayo ng panibagong palengke. Senator, sa lumang administrasyon po, yan po ngayon ay bago na po kaming administrasyon. Kaya nga po, kinu-question namin Hindi, siya. kaya ma'am, kailan po kayo na-elect dyan? 2022? Ito lang pong 2022 lang po. Exactly. 22, 23, 24, 2 years na po kayo nangungukulan dyan. Pinadalhan na po namin siya ng na mag-ayos ng kanyang franchise. Hindi po yung po. Sa loob ng 2 taon,
sana nakasuhan niyo na po siya. Nung malaman niyo na siya pala ay nagninegosyo ng isang private market, kinukumpetensya ng inyong public market. O for the past 2 years na nahimik lang po kayo, pinapabayaan niyo lang siyang mga lakal dyan ng illegal kung tutusin or conflict of interest plus wala ho siyang iniisyong resibo, walang OR o dapat yan pinarating sa BIR. Hindi po namin nalaman yung mga ganun nilang transaction. Pero ma'am, Yung ano nangyari ma'am for the past 2 years? Ano nangyari? Ayan po ang hanggang ngayon ay inaantay po namin. Correct. Kaya nga wala nangyari dahil gobyerno raw siya at meron siyang pinagmamalaki. Na sasanggunian po kasi ang committee ng franchise po natin. Yun nga po ma'am. 2 taon na po kayo dyan sa pwesto, si mayor po ninyo, and yet, wala pong nagawa para namang itong si Councilor Morales maituwid yung kanyang mga pinanggagawang kalokohan. Kaya nga po, maganda rin po yung suggestion nyo na harapin na po natin siya at kausapin sa pagpunta niyo po dito. At gusto ko ma'am, sampan niyo na siya ng kaso. Yeah. Motu proprio. Ma'am, alam niyo na. Attorney kayo. Alam niyo na. Kasi for the past 2 years, since sabihin na natin bago kayo dumating dyan, bilangin niyo yung time na siya ay nag-umpisa ng negosyong yan, up to the time na yan giniba niya, na siya ay nakipagkompetensya sa public market ninyo, yung conflict of interest doon, bilangan niyo yun, at yun, sasampan niyo siya ng kaso because of that. Hindi ko lang po kasi malaman kung alin ang nauna. Actually, existing na po yung market niya before pa po kami nagtayo ng pampubliko. Kailan ba siya naging councilor? Ay, matagal na po. Yun naman pala, matagal na siyang councilor. Nauna pong itayo yung kanyang trade, yung kanyang private, bago po kami nagtayo ng pampubliko. Di pagpatayo niyo ng pampubliko, dapat, nung siya ay naging councilor, hindi na siya, umatras na siya. Dapat, hindi na siya hindi niya na tinuloy yung pagmamayari ng public market, para private market niya. Dapat yan, ibinenta na lang niya agad. Mamimili siya ay magiging konsehal o siya ay magiging tawag nito, negosyante ng palengke na ikukompetensya ang public market ninyo. Ang katwiran nga po niya, nauna siya. Attorney Garrett. Yes po, Senator. Narinig mo palusot ni konsehal, nauna raw kasi siya? From what I heard po, Senator, ilagay po natin sa konteksto na yung mere competition lang naman, sige, may business siya. Kung syempre, wala tayong problema pag makikipag-compete siya. Pero the moment po na siya tumapak na sa isang role as a public servant, there might be conflict of interest in the same way po na ang isang elected official ay kailangan mag-divest. At po ko na sa committee, sa Senado po, kapag meron po tayong mga conflict of interest, na-divest. Kasi it can arise po into, yun nga po unjustly benefiting a private person using the government positions. Correct. Dito talaga maliwanag, nagagamit yung kanyang posisyon bilang konsehal. Yes po. Kaya po kailangan natin i-hearing siguro, Senator. Let's see. Ano ba ang eksaktong benepisyong natanggap niya? That way we can come up with a stronger case against the councilor. Sige, paimbestigan natin yan. Attorney Alonzo, pupunta po kami dyan sa Calamba. Papatawag niyo po si councilor. Magkakarap-harap po kayo, si mayor at saka si councilor sa kasanggunian. Apo. Okay, sige. Ganun lang po. Schedule natin Monday. Di ba, nung nakita niyong ginigaba, continuous pa rin po yung paggiba nung palengke, tinatanggal pa rin po yung yero. Tapos po, nalaman po namin, bubuldoser na po yung mismong palengke na Opo. Within this week po, asa po, minamadali na po. Ibubuldoser na po. Okay. Sir, nasa loob May mga tinda pa po kami. Ang matindi po nun, sobrang daming polis. Nagugulat po kami. Hindi kaya, pa po, nagagamit pa diyang pulis? Opo. Madami pong pulis. Yung mga dumating pa pong pulis, hindi po alam yung gagawin nila doon sa area. Attorney Garrett. Yes po, Sen. Dito nagamit niyang kanyang koneksyon bilang councilor, yung mga pulis, ginamit niya para mangharas, manakot ng mga vendor. Yes po. Ayun po, Senator, yung essence ng ating Graft and Corrupt Practices Act po, no? Kasi dun sa anti-graft law po natin, Senator, pag kumamit po kayo ng inyong public position or a certain government transaction to unjustly benefit a person, ayun po, Senator, you can be held liable po for graft and corrupt practices. Pati yung pulis dito, damay. Yes po, Senator. Naman. Kasi ba't sila napagamit? Engaged in that activity. Opo. Kaya nga, buti sana kung merong court order na inutusan yung mga pulis na bantayan yung ginagawang demolition, pwede yung presence nila. Yes. Pero kung walang court order,
walang karapatan ng mga pulis na makialam at pumunta doon sa site. Yes po, Senator. Kumbaga, ginamit niya po sa trade war yung kanyang public position. So, titignan po natin yan, Senator, kung talaga mag-a-amount ba siya to graft. Hanggang ngayon, marami pa mga pulis din doon? Wala Wala na na po. po ngayon, Ito sir. pa po, may death threat na po kami. Kaya po talaga kami napapunta po dito lahat. Tatakot po kami. Di bali na Senator. pong kasi alam nyo, Senator, sobrang nakakasama. Alam nyo yung feeling hopeless ka. Walang ibang kayang tumulong sa'yo. Wala ho talaga eh. Wala po kami Malapitan matakbuhan. wala. Sasabihin lang ho nila sa amin. Si Consel Private yan, market. di namin kaya yan. Private yan. Pwede ho ba yung harap-harap kang ginaganon? Nagbabayad naman ho kami sa kanya lahat. Hindi namin malaman kung kanino Kuryente, po kami tubig. tatakbo. Ilang araw na po kaming di Nasunod po nagtitinda, kami. Senator. Senator, sobrang dami na po naming nalapitan. Ang laging sagot po sa amin ay hindi po namin kayang pasukin yan. Private property po yan. Yun po ang sagot sa amin. Ng lahat po ng nilapitan naming tao, kung saan-saan na po kami lumapit, na pwede po kaming matulungan. Pero wala pong nangyari sa lahat po ng lakad po namin. Wala po. Halos ilang linggo na po kaming Lahat po lumalakad sila at humihingi po ng tulong sa kung sinong pwedeng tumulong po sa amin dahil napakadami po ng maapektuhang pamilya. Pag po biglang nawalan kami ng hanap buhay kasi kami po yung maliliit lang na mamamayan. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako dahil nakarating po kami dito. Maraming salamat po, Nagpapasalamat po ako ng Senator. sobra sa inyo. Maraming salamat po. Thank you rin po. Walang anuman po. Kaya po ako umiiyak ngayon kasi sobrang saya ko po kasi nandito po kami ngayon sa inyo. Attorney Alonzo, sa Monday po, andyan ba si Mayor? Apo, sige po, sasabihin ko po na. Sige po. Tapos patawag niyo po si Pero Councilor. ano lang po, gusto ko lang po i-correct. Nung lumapit po sila sa tanggapan ni Mayor, ay pinasabihan po agad sila na pumunta at lumipat doon sa pampublikong pamahalaan. Hindi po Opo, nagbibigay maraming salamat sa inyo. po, Mayor. Maraming Salamat salamat po, Mayor. Kahit po alas 12 ng gabi, pinapasok po niya lahat ng staff ng market para po maayos po yung mga stalls at makapwesto po kayo. Pero hindi po kayo dumating, wala po lumipat. Pero ngayon, bukas pa rin po yung ating pampublikong pamahalaang palengke para po pumwesto kayo doon at makapagtinda, sabi po natin. Pero nagbigay po sila ng reason ba't nagkakaroon sila ng second thoughts na lumipat kasi ayaw po nilang makakompetensya yung kanilang mga sinusuplayan. Hindi, ng mga ilan vendors. lang naman po yun. Yan, napakadami po naman nila. General Lucas, magandang hapon. Magandang hapon po. General, pakisabihan po yung mga pulis nyo sa Calamba City na huwag makialam sa nangyayaring gusot ngayon sa pagitan ni Councilor pangalan ito Morales na meron pong private market at yung kanyang mga vendors. Ginagamit niya po yung mga pulis. Oo. Ninyo? Papaimbestigahan po natin ito, no? Kung ano yung nangyayari doon. Oo. Opo. Kasi naharas po itong mga vendors natin at plus nagagamit po yung mga pulis sa kanyang mga ginagawang pananakot, death threat. So lalo pong ninenervyos po itong mga vendors natin. Opo. Sige po, paimbestigahan niyo po at sabihin niyo po dun sa chief of police niyo na wag na pong paggamit dahil kapag hindi, abay, magkakaroon po ng kaso yung mga pulis natin niya sa Calamba City. Ano po? Opo. Papaimbestigahan po natin. Sige, salamat po, General Lucas. Welcome sir. po. Opo. Thank you. At Attorney Garrett, Yes po, sir. mag-file agad tayo ng resolution para pagbalik natin after the recess. Yes, Pwede natin itong i-hearing. Kanina bang committee ito? Local government po to malalaglag, sir. For the meantime po, saan po kami pwedeng magtinda? Pwede po ba naming buksan muna pansamantala yung tinatayuan namin dati? Kahit walang bubong, kahit walang kuryente, kahit ba doon may lilinisin na Nakabayanihan namin? po kami. Magtutulungan po Tutulungan po namin kasi Para po sobrang laki na po panglahatan. ng na-invest Panglahatan namin po doon. yun. Hindi lang naman po kasi yung hanap buhay yung nawawala. Marami ho kaming, ako po for example, marami po akong suki na Opo. utang. Paano po namin? Paano kung hindi nila kami nakita doon? Paano namin sisingilin pa yung utang na yon? Di ba po? Tama po. Paano po kami? Kaya nga po sa Monday, si Mayor, si Councilor, tapos kami po magkakaharap-harap at pag-uusapan natin. I-suggest niyo po yan. Tingnan natin kung ano maging reaksyon ni Councilor. At syempre,
si Mayor andyan para sa inyo, hindi para kay Councilor. Tama ba ako, Attorney Alonzo, ma'am? Opo, pero yung nga po, inuulit po namin, pansamantala po, pumuesto po muna kayo doon sa pampublikong palengke po natin na binuksan po para sa inyo. Yeah, mas maganda ma'am sa Monday, ipapaliwanag nila sa inyo na maayos, klaro, at pakinggan nyo rin po yung dahilan kung bakit ayaw nila doon sa public market pansamantala. Diba? Ba't sila nagkakaroon ng second thoughts? Diba? Yung nagkakaroon sila agam-agam. So Monday po magkita-kita tayo, ma'am, ano? Apo. Sige, pakisabi lang po kay Mayor. Salamat po, Attorney Angie Alonzo, Legal Officer ng Calamba City, Laguna. Magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po. Salamat po sa inyo. Thank you po. Attorney Garrett, sige, pakifile na agad yung Yes, po. resolution. Yes po, Senator. We'll get on it po. Sige po. Sa Monday po, kita-kita tayo doon. Okay, sa Mayor's Office. Sir, hindi po nila ibubuldozer. Hindi po, basta Monday po. Total, Friday naman na ngayon. So, Monday, andun po tayo. At saka yung mga polis, hindi nila pwedeng gamitin. Sinabihan ko si General. Sige po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Maraming salamat po sa tiwala. Sige po. Thank you po.